Sa ating pong pagpapatuloy ng part 2, ang pangatlo ko pong gustong bigyan ng pansin natin ay ang paglikha ng langit, araw, buwan at mga bituin. Sa Genesis 1:14, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang maghiwalay ang araw at gabi. Ibig sabihin po nito ay nilikha ng Diyos ang mga celestial bodies upang magbigay liwanag, magsilbing tanda ng panahon at magpakita ng kaayusan sa kanyang nilikha. Mahalagang punto, ang araw, buwan at mga bituin ay nilikha ng Diyos. Hindi sila mga Diyos na dapat sambahin. Ang kanilang kaayusan ay nagpapakita ng disenyo ng manlilikha. Pangapat na gusto kong bigyan ng stress, no? Ang kaluwalhatian ng Diyos ay makikita sa sansinukob. Sabi sa Psalms 19:1, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ang himpapawid ay nagpapakita ng gawa ng kanyang mga kamay. Ibig sabihin nito, ang kalawakan, mga planeta, bituin, at lahat ng nilikha ay nagpapatotoo sa kadakilaan ng Diyos. Ang kalikasan, ito po ang mahalagang punto sa sinasabi ko. Ang kalikasan ay saksi sa kapangyarihan ng Diyos. Ang pag-aaral ng kalawakan ay maaaring magdala ng paghanga sa manlilikha. Ang layunin ng paglikha ay magbigay luwalhati sa Diyos. Pangpip, si Kristo ay kalahok sa paglikha. Saan po ito makikita? Sa John 1:3. Ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya ni Kristo at alinman sa ginawa ay walang ginawa kung wala siya, si Kristo. So ibig sabihin po nito, si Kristo ay Diyos. Karagdagang talata po sa Colossians 1:16, sapagkat sa pamamagitan niya ni Kristo ay nilikha ang lahat ng mga bagay sa langit at lupa. Ibig sabihin si Jesucristo ay hindi lamang tagapagligtas, kundi siya rin ay aktibong kasama sa paglikha ng sansinukob. Mahalagang punto, si Kristo ay higit pa sa isang tao o propeta. Ang lahat ng nilikha ay para sa Kanya at sa pamamagitan niya. Ang pagkilala kay Kristo bilang manlilikha ay mahalaga sa tunay na pananampalataya. Meron po itong part 3. To God be the glory. Amen.